Yan. Magandang gabi po sa bawat isa. Kamusta naman ba ang inyo pong maghapon? Mabuti. Nakakapagod po ba? Hindi po. Yun. Amen. Ibig sabihin po nun, ay nagtira po tayo ng lakas para sa gawain po ng Panginoon. Ano po? Kahit po marami tayong ginawa sa buong maghapon, nagtira pa rin po tayo ng lakas. And samahan niyo po ako sa pananalangin. Tayo po manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa gabi ito. Maraming salamat po muli sa pribilehiyo po na kami po ay may ganitong klaseng pagtitipon Panginoon. Pagtitipon po na may panalangin ng Panginoon. At Panginoon, hiling po namin ang gabay po ng Banal na Espiritu na siya po ang mauna sa aming puso, sa aming isipan Panginoon, at mawala po ang distraction sa amin sa gawain po ito Panginoon. At dalaan ko rin Panginoon na bigyan niyo po ka ng wisdom na maibahagi po ng maayos ng nais niyo pong ipahayag sa aming Panginoon. At ang lahat po ng papuri po sa salamat ay ang binabalik sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon gabi po ang ating po teksto ay makikita po natin sa Exodus chapter 4 verses 10 to 17. Yun po. Samahan niyo po akong basahin. Verse 10. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth? Or who maketh the dumb or deaf, or the seeing or the blind? Have not I, the Lord? Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee with what thou shalt say. 13. And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. 14. And the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well, and also, behold, he cometh forth to meet thee. And when he seeth thee, he will be glad in his heart. 15. And thou shalt speak unto him and put words in his mouth, and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do. And he shall be the spokesman unto the people, and he shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of God. And thou shalt take this rod in thine hand, wherewith thou shalt do signs. Yun po. Ang ating po mensahe po sa gabi ito ay naka-focus sa utos po ng Diyos kay Moses. Ano po? Ang title po ng ating mensahe ay Serve Like Moses. Maglingkod po tayo kagaya ni Moses. And ako po naniniwala na si Moses ay kilala niyo pong lahat. Amen po? Amen. And si Moses po is isa po siya sa interesting person pagdating sa Bible. Isa po siya sa interesting person. Kagaya po nila Job, nila Abraham, nila Jonah, nila David, nila Daniel. Ano po? Isa din siya sa kilala hanggang sa New Testament. Nababanggit pa rin po yung pangalan ni Moses. At yung kwento po ni Moses ay kilala din. Ano po? Ano yung kwento na alam niyo po about kay Moses? Yung pangunahin po natin alam is yung pagpapalaya sa mga Israelites sa Egypt. Ano po? And yun po ay utos ng Panginoon. And yun nga po sa verse 10. Yan po, sinabi po ni Moses sa sinabihan na po siya dyan ng Panginoon na narinig ko ang iyak ng mga aking mga anak. Kaya inutusan niya po si Moses na pumunta po sa
Egypt para ilabas yung Israelites. Pero si Moses, may mga sinasabi pa rin siya na para bang ayaw niya. Ano po? And Moses said unto the Lord, "Oh my Lord, I am not eloquent." Ano po ba yung eloquent? Hindi daw po siya magaling magsalita. Ano po? At sa atin po mga Kristiyano, naging excuse na rin po natin yan. Ano po? Na halimbawa po ay naatasan po na magturo. Ang naging excuse po is, ay, hindi ko kaya magsalita, hindi ako magaling magsalita. Takot ako sa crowd. Ganyan po. And neither heretofore nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech. Mabagal po siya magsalita or pautal-utal po siya magsalita. And of a slow tongue. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, nung sinabi po niyan, kung titingnan po natin, may side po na excuse. Ano po? Pero ako po naniniwala mga kapatid na si Moses, bata pa lang, istaka talaga na siya maglalabas sa mga Israelites sa Egypt. Ano po? Kasi kung titingnan po natin, nagkaroon po ng utos yung Pharaoh na patayin po lahat ng sanggol na lalaki at iiwan po yung mga sanggol na babae. At nangyari po, 3 buwan po siyang tinago, pero nung hindi na po kaya, nilagay po siya sa isang basket at ipinaanod po siya sa ilog. At sino po nakakuha sa kanya? Yung princess. Ano po? Anak ni Pharaoh. At yun din po ang nagpalaki kay Moses. Ano po? Ang naglagay po sa kanya sa ilog is yung kanyang ina. Yung ina ni Moses. Ang nakapulot is yung princess. At yung princess naman po is may servant na nagsabi na may kilala ko na pwedeng mag-alaga sa batang yan. At sino po yung nag-alaga na yan? Yung nanay ni Moses. Tingnan niyo po yan, nandun pa rin po yung, kumbaga, doon pa lang po nagalaw na po ang Panginoon na si Moses yung gagamitin po ng Panginoon para ilabas yung Israelites. Ano po? Kasi bakit po? Para din po matuto si Moses ng wika ng Egypt. Ano po? Kasi naging dahilan po niya yung hindi po siya makapagsalita sa Egypt. At yun po, kumbaga po, yung kanyang excuses is pinapakita niya na as weakness. At yun po yung ating unang punto. He knows that he is weak. Alam po ni Moses yun, na siya ay mahina. Kaya naman po, nung inuutos sa kanya ng Panginoon na ilabas mo ang aking mga anak sa Egypt, sinabi niya agad, I am not eloquent. Kumbaga parang, Lord, hindi ko po kaya. Ibig sabihin, nagsisik pa rin po siya ng help. Ano po? Ng tulong ng Panginoon. Kasi ganun din po tayo. Lord, tulungan niyo po, hindi ko po kaya. Nandun pa rin po yung hindi ko po kaya. And yung week po kasi, nagpapakita po siya ng lacking of strength. Ano po? Lacking of strength. Ibig sabihin po ng lacking kulang, kakulangan. At hindi lang po siya yung strength at physical. Wala din po siyang lakas ng loob. Kasi bakit po? Diba si Moses po kasi, nung kinausap po siya po ay nasa Midian. Nung kinausap po siya dyan ng Panginoon. Bakit po siya nasa Midian? Dahil nakapatay po siya ng Egyptian. At inutos po ng Pharaoh na siya ay patayin. Kaya naman po siya tumakas at pumunta siya sa Midian. Ano po? At nandun po yung wala po siyang lakas ng loob kasi yun nga po, slow to speech. At ang isa pa po, may doon pa rin po yung guilt niya sa kanyang nagawa. At yung week po,
is nagpapakita rin ng limitado ang kakayahan. Amen po? Meron po bang week na sobrang yung kaya-kaya lahat ang ginagawa niya? Meron po ba? Yung week nga physical, is hirap ng kumilos, di ba po? And tayo po, and then, sabi po kanina sa kanta, sa Jesus 22, "Thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray." Ano po? Ibig sabihin po, wala po talaga tayong lakas. Ano po? Saan po nang gagaling ang ating lakas? Sa Panginoon. Ano po? Wala po tayong lakas sa atin lang. Kasi kung sasabihin po natin malakas ako ng wala ang Panginoon, delikado na yan. Ano po? And yung katunayan po, tayo ay mahina. Wala tayong kakayahan sa sarili natin. Kahit sa ano pong bagay, wala po tayong kakayahan. Ito po ay kung tayo ay nakafocus sa sarili nating kakayahan. Tama ba? And as a Christian, we must know that we can't do anything without God. We can't do anything. Wala po tayong magagawa. Ano, kaya mo yung mag-attend natin dito? Hindi po natin kaya yun. Kasi, nandiyan po yung temptation na, ay, pagod na ako, ayaw mo muna mag-attend. Gabi po yan na naman ako. Ano po? And God made weakness into strength. Tingnan po natin sa 2 Corinthians 12. And he said unto me, "My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." Ibig sabihin po sa ating kahinaan, yung biyaya ng Diyos, sufficiente. Sapat. Ano mo? Kasi kahit sabihin natin mahina tayo, nandito pa rin tayo sa gawain ng Diyos. Kasi bakit po? Binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Kasi sa umaga pa lang po, pinag-pray natin, "Lord, bigyan niyo po ako ng kalakasan sa buong maghapong ito." Ano po? And yung pong "For my strength made perfect and weakness." Alam niyo po ba yung baseball? Sino pong nakakalam ng baseball? Yun. Ang baseball po, yung ipagpalagay po natin na itong kanan is yung strength na nagsuserve as Panginoon, ang Diyos. Kasi di ba po, sabi po sa Bible, right hand of God, Jesus Christ. At ito naman po tayo. Ito po, kaya pong mag-bat ng mag-isa, ang kanan. Di ba po? Kaya mag-bat niya ng mag-isa. At may direction pa. Ngayon itong kaliwa. Pwede na lang po sa kaliwete. Ito po kaliwa. Kung makakabat na po, wala pong direction. Wala din pong strength, walang power. Ito po, may power to. Pero pag tayo po ay lumapit sa Panginoon, mas meron pong direction, mas may lakas. Ano po? At doon po may tendency na makakamban. Ano po? Dito po yung sinasabi ko sa "For my strength made perfect in weakness." Pag lumapit po tayo sa Panginoon, yung weakness po natin nagiging strength. Ano po? Kumbaga po yung ipagpalagay po natin yung bola is yung mga kabigatan sa ating buhay, yung mga problems, mga burdens, mga ganyan. Na pag binan po natin ng tayo lang, posible po natin hindi tamaan, posible tayo pa nga po tamaan ng bola. Ano po? At posible po tayo masaktan. Pero pag inilapit po natin yung weakness natin, na sinabi natin na mahina tayo, at lumapit tayo sa Panginoon, yung mga kahinaan natin, yung mga problema natin, kaya italsik ng malayo. Amen po? Ibig sabihin, nasa Panginoon po talaga lahat ang kalakasan natin.
beyond of our capabilities, beyond of our strength, and beyond of what we can do. Bakit po? Bakit kaya gusto ng Diyos na gawin natin yung mga bagay na hindi natin kaya? Kasi minsan mga kapatid, pag ginagawa po natin yung mga bagay na kaya-kaya natin, easy-peasy. Ang credits na kanina po, ang glory na kanina po, sa sarili. Ano po? Eh pag binigyan tayo ng Diyos ng gawain na hindi natin kaya, at nagawa natin, na kanina pong glory, nasa Diyos. Ano po? Ibig sabihin po, hindi natin kumukuha yung credit. Kasi, hindi naman natin kaya gawin yun eh. Tinulungan lang tayo ng Diyos. At sa lahat po ng bagay, ibabalik natin ng glory sa Panginoon. Ano po? And mayroon po mayroong dalawang resulta ang ginagawa po natin. Yung unang pong situation. Gumagawa po tayo ng walang gabay ng Holy Spirit. Ano po result? Fail? Okay naman po. Below average. Ibig sabihin, hindi po siya pasok sa standard ng Kristiyano. Ng buhay ng Kristiyano. Ano po? And pag may tulong naman po ng Holy Spirit, yan. All things are possible. May tulong po ng Holy Spirit. Yun po ang nagbibigay sa atin ng lakas. Diba po? Yan nagbibigay sa atin ng wisdom, ng knowledge, ng understanding. Kaya lahat po ng bagay na ginagawa po natin, na nire-relate po natin sa Holy Spirit, is magagawa po natin. All things are possible. And doon po sa pinakita po ni Moses, ay hindi lamang po siya nagpakita ng weakness, na siya ay weak. But nagpakita rin po siya ng humility. He shows humility. Bakit po? Kasi minsan mga kapatid, sa ating pong buhay, pag binigyan tayo ng Panginoon ng pribilehyo na gumawa sa kanyang ministry, biglang ang nagiging kaisipan, magaling ako sa bagay na to, kaya ako nilagay dito ng Panginoon. Halimbawa po, sa teaching, ano po? Parang ako na lang yung pinagtuturo ng pastor. Siguro ako ang pinakamagaling, kaya ako ang pinagtuturo. Ganun po. Ganun po yung ang minsang nangyayari, ano po? Na hindi naman dapat. Kasi si Moses po nagpakita ng humility. Kasi bakit po? Sinabi niya na hindi niya kaya. Hindi niya agad in-accept na, sige Lord, pupunta na ako ngayon na. Ako na. Kahit hindi na po ako tulungan. May lalabas ko po ang mga Israelites. And Moses confessed that he is weak. Ibig sabihin po, kailangan niya ng tulong. Ganon din po tayo. Nasabi na po ba natin sa Panginoon na, Lord, wala po akong kakayanan. Mahina po ako. Nasabi na po ba natin yan kahit isang beses? Amen. And meron po mga tao na kapag binigyan ng privilege sa isang ministry, ang isip agad, magaling ako. Halimbawa po, soul winning, okay. Punta ka doon sa lugar na ganito. Mag-soul win ka. Kaya siguro ako pinadala doon kasi magaling ako mag-soul win. Magaling ako makipag-usap. Yung sa pag-invite. Magaling mo naman mag-invite. Ano po? And sa praying. Ito po ay isa sa, ginagawa lagi ng Kristiyano. At meron pong verse na nagsasabi na hindi po natin kaya mag-pray. Ano po? Tingnan po natin Romans 8:26. Likewise, the Spirit who helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought.
hindi po natin kaya mag-pray. Ibig sabihin po pala, yung pag-pray po natin, gabay pa rin ang banal na Espiritu. Ano po? Kaya hindi po natin pwede sabihin na ako lang tinatawag sa pray na. Siguro nagagandaan sila sa aking prayer. Ano? Pwede mo ba sabihin natin yun? Na, nagagandaan sila sa aking prayer. Kasi sabi nga po, Spirit also help in our infirmities. Tinutulungan po tayo ng Holy Spirit sa ating mga kailangan. Na kahit sa ating pananalangin, na hindi natin kaya gawin. Sino po nakapag-pray dito na kahit po 3 times a day? Pagkakain. Yun po. Kasi, kung wala nga po yung tulong po kahit po sa umaga pa lang, na-prepare na po tayo, na gabayan tayo sa buong maghapon. Ibig sabihin po nandun na po yung paggabay na tayo po ay makapag-pray sa anumang pagkakataon po. Ano po? Kung pag-isip po natin sa umaga is nagbababaril na po tayo dyan. Okay, nag-i-scroll na tayo dyan. Paano pa po tayo makapag-pray sa sunod na mga oras? Kung yung mismong pagmulat po natin is hindi po natin nagawa na ipag-usap sa Diyos. Ano po? Tapos mahinig po tayo na sana may maganda mangyari sa araw ko ito. Kung pag-isip mo, hindi ka naman nag-pray eh. Paano magkakaroon ng maganda pangyayari? Hindi ka man lang nag-ask ng protection sa Panginoon. Kasi po yung prayer is nagsaserve as our protection po eh. Pag-isip pa lang sa umaga. Ano po? Kahit sa gabi po, nag-pray pa rin tayo sa ating pagtulog. Hindi pa rin po yung protection ng Panginoon. At mga kapatid, katotohanan po na without God's strength or wisdom, we are nothing. Wala po tayo. Kumbaga po wala po tayong kwenta. Ganun. Useless. Kung tinitingnan po natin yung sarili natin na mataas, ano ba pong pinagkaiba natin sa save sa mundo? Ano po? And yun po yung kung siniisip po natin na we are nothing, yun po yung magdadala sa atin sa punto na Moses thinks he is unqualified but followed anyway. Nandiyan na po yung excuses ni Moses. Slow to speech, not eloquent, yung hindi magaling magsalita. And tayo po, mga Kristiyano, marami rin po tayo excuses. Amen po? Sino po ditong hindi pa nakapag-excuse sa Panginoon? We also think that we are unqualified. Di ba po? Naisip din po natin na hindi tayo karapat-dapat. Kasi mga kapatid, kaya po natin naiisip yung mga excuses, yung tinitingnan po natin na we are unqualified. Kasi nakapokus po tayo sa sarili nating kakayahan, which is very limited. Napakalimitado na po talaga ng kakayahan natin. No, limitado lang. Bakit po nagkakaroon tayo ng ganitong gawain? Kasi nandiyan po yung provision ng Panginoon. Kasi, sinasabi ko sa God qualifies the whole. Sino po yan? Tayo pong mga save. Hindi, kasi pag ang nasave ka na,
yung talent mo, yung gift sa'yo ng Panginoon is nag-iisipin. Di ba po? Di ba po? Amen. And ito po, most common excuses. Una po, I can't do it. Hindi ko kaya. Narinig niyo po yan. Most common excuses ng isang Kristiyano. Hindi ko kaya. Eh, you're not even trying. Hindi mo pa nasusubukan, hindi mo na agad kaya. Ano po? Eh, kailangan nga po natin i-grow, palaguin pa yung talent na binigay sa atin ng Panginoon, yung gift na binigay sa atin ng Panginoon. Eh, paano mapapalago yan? Eh, nung binigyan ka ng privilege, sabi mo, hindi ko po kaya. Yung hindi ko po kaya, may kaakibat po na fear. Ang fear ay opposite ng faith. Kaya mo, kapatid. Hindi ka lang talaga nagre-rely sa Panginoon. Halimbawa po, sa pag-attend. Yan. Sa pag-attend. Minsan po, meron tayong pagkakataon na talagang pagod. Parang hindi ko na kaya umattend. Eh, wala lang po tayong ginagawa dito iba kundi po makinig sa mensahero, salita ng Diyos. Hindi naman po tayo dito kagaya ng iba na naglululugtag pa. Kahirap naman po na pagod na nga tayo galing sa trabaho, maglululugtag pa tayo dito. Ano po? Hindi rin naman po tayo nagpapala dito sa church. Gantong oras may labor pa tayo. Kaya hindi po natin pwedeng, kunwari, sabihin po natin, Lord, di mo na ako atin, pagod na po ako. Pag sinabi ng Panginoon, para pag ako napagod sa'yo. Ano po? Kasi, ang dami po reason kung bakit pagod na ako bago pa kanin sa church. Eh, wala naman po tayong ginagawa. Nakaupo nga lang po kayo dyan. Ano po? Nakakapagpahinga mga po tayo. May merienda pa. May kape pa. Amen. Oh. Kaya hindi ko natin masasabi na hindi ko kaya umattend. Pero na lang po talaga ako may sakit. Kasi iniisip din naman po natin, ayaw natin makahawa. Baka pag-attend natin, kinabukasan, wala na ibang miyembro din, may sakit na lahat. Sabay-sabay na po tayong nasa bahay. And isa po hindi ko kaya na sinasabi. Halimbawa po sa teaching. Ano po? Kunwari po nataasan si Kyle. Ikaw ang magtuturo ngayon Sabado sa TF. Ay naku, Ate Mench, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Pero pagdating sa school, sinabi, i-report mo tong buong chapter 1. Magdamag, nagsusulat, nagagawa na agad. Ibig sabihin, pagdating sa gawain ng Panginoon, nahihirapan tayo. Parang nahihirapan po tayo mag-proceed, mag-progress. Pagdating sa labas, isang sabi lang, okay po, magsulat na lang. Ready na. Eh, hindi pa naman nasusubukan na magturo. Nasabi agad, hindi ko po kaya. Kaya mo? Ayaw mo lang. Hindi, kaya mo, natatakot ka lang. And isa pa pong excuses.
I don't know how. Hindi ko alam kung paano. Halimbawa po sa choir. Ano po? Ako po personally, hindi po talaga marunong kumanta. Hindi po talaga ako marunong kumanta. Narinig niyo naman po, di ba po? Pero hindi naman po napunta dito sa choir practice na binibigay lang yung kanta. O sige, pakinggan mo yan at bukas kakantahin natin. Hindi naman po ganun eh. Kasi itinuturo po kung ano yung tamang tono, yung parts. Kaya hindi po natin masasabi na hindi ko alam kung paano. Excuse lang po yun. Hindi ko alam kung paano. O kaya po, hindi ako marunong kumanta. Sa choir po, sinong singer? Yung literal na singer po talaga. Kasi may chida po na, tapos ako Amen. Yun po. Kumbaga po, pagdating po talaga sa gawain ng Diyos, marami po tayong dahilan. Paano po kaya pag ang Diyos na walang dahilan po sa atin? Sayang yung boses po, tanggalin muna natin. Paano po kaya pag gano'n? Yung panay na-invite sa'yo na, ay, tara mag-choir. Kung kalooban ng Panginoon. Hindi ba pala kalooban ng Panginoon na siya yung minsan marami po tayong excuses talaga eh. Ito pong excuses na ito, dalawa lang. Dalawa po yung madalas. Hindi ko kaya, hindi ko alam. Meron po na alam naman, marunong naman, may talent, nakita ng potential. Kaya sinabihan. Hindi ko po alam, hindi ko po kaya. Hindi ka naman sasabihin, hindi ka nakita ng potential. Amen po? Ito po yung mga excuses ng Panginoon. Kumbaga po, pagdating sa gawain ng Panginoon, nandun pa rin po yung ating takot. Nandun pa rin po ba? Natatakot pa rin po? Hindi po dapat. Kasi hindi naman po sarili niyo yung inyong bibigay. Hindi naman po sarili yung kayo mismo yung gagawa. Bibigyan kayo ng Panginoon ng lakas, ng talino, ng boses. Sabi nga po kanina kay Moses, ako magsisilbing mong bibig. Pero sabi ni Moses, iba na lang po. May nag-offer na. Interview kita. Iba na lang po. Tutulong lang kita. Iba na lang po. Anong ibig sabihin po nun? Ayaw. Ano po? Hanggang sa nagalit ang Panginoon kay Moses. O sige, si Aaron ay pupunta sa iyo. Tutulungan ka niya. At mga kapatid, si Moses po ay sumunod pa rin sa Panginoon. He followed God despite his imperfections. Pangatlo po natin dito. He followed God despite his imperfections. Tayo po ba ay mga perfect? Hindi. Walang perfecto. Tanging ang Panginoong Hesus lamang. Kaya po kanina yung sinabi ko po kanina na yung ating kahinaan nagiging kalakasan. Pero din po dito, yung ating pong imperfections nagiging kalakasan. Amen po?
Kasi God will make perfect our imperfections. Na hindi naman po natin pwede o kayang ipagyabang. Kasi biyaya pa rin po yung Panginoon na yung ating mga kakulangan is pinupulaan ng Panginoon. God will compensate for our inadequacy and He will be our strength, mouth, and rod. Ngayon po, sabi mo dito, He will be our strength. Ang Diyos sa magiging ating kalakasan. He will be our mouth. Ay, ano ba pong dahilan natin para hindi sumamasakay? And He will be our rod. And yung rod po, serve as yung power ng Panginoon. Makikita naman po natin sa kwento po kay Moses. Yung rod, ginamit niya na naging ahas. At ang ginawa po, nilunok yung ahas ng mga magicians. At ang isa pa po, ipinukpok niya lang dun sa bato, may lumabas na tubig. Itinaas niya yung rod, nahati yung Red Sea. Yun po yung nagpapakita na kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi po kanina sa last verse, and thou shalt take this rod in thine hand. Talagang ipinadala mo na Panginoon. Huwag mong iwanan yan. Nandiyan ang aking kapangyarihan. At sinabi nga po kanina ng Diyos na siya ang magtuturo kay Moses na sasabihin niya. Kaya hindi po niya pwedeng sabihin na, ay, hindi po ako marunong mag-Egyptian. Pakadal-tal po ako. Hindi ko po kayang marap sa maraming tao. Itong sinabi po ng Panginoon na, okay, si Aaron, magiging katulong mo siya. Sasabihin ko sa iyo ang aking pagagawa at sabihin mo kay Aaron. At siya ang magsasabi sa mga tao. Ngayon po, wala na pong excuse si Moses. Di ba po? And God perfects the outcome for His glory. Talaga, gumawa po ng paraan ng Panginoon para si Moses ay mapadala sa Egypt. Para saan po? Para pa rin po sa glory ng Panginoon, ng Diyos. Hindi po para sa ikatatanyag ni Moses, kundi para sa glory ng Panginoon. And behind all our excuses comes the power of God that defies all odds. Ano man po yung ating dahilan na presyo, di ko na kaya, di pa naman paano. Nandiyan po yung kapangyarihan ng Diyos. May tayo minsan, nakapokus talaga tayo sa sarili natin. Para bang pag binigyan tayo ng privilege, nakatingin tayo sa isang malaking salamin. Hindi ko kaya. Hindi ka nang bibigyan ng Diyos ng gawa niya kung hindi mo kaya. Kaya na po yung ating kaligtasan, hindi natin kaya. Kaya nga po binigay ni Jesus Christ yung kanyang buhay para sa atin. Kasi wala tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili. At katunayan po na we are all imperfect. Marami po tayong karumihan, marami po tayong pagkakamali. Sabi nga po sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. At sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Napakaganda pong verse ito.
Nakapokus po ito sa Panginoon pa rin, Jesus Christ. Kasi bakit po? I can do all things through. Kanina, through Christ. Kung sabihin po, si Paul, ginagawa niya yung mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalakasan. Eh si Paul po, ginagawa po natin example yan. Ibig sabihin po, gagawin natin yung mga bagay sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon. Through Christ which strengthened me. Sinabi po ba niya na through myself? I can do all things through myself. Eh, ang Kristiyano, minsan po kasi may mga Kristiyano na gano'n. Kaya ko yan, ako pa. Magaling ako eh. Si Paul po isang maganda po talaga ng example. Simon, I can do all things through Christ. Ibig sabihin po, aminado din siya na siya'y mahina. Na si Kristo po ang nagpapalakas sa kanya. At sa ating pagtatapos, when we let God use us just like a rod, yung rod po kasi wala pa yung silbi. Kung nakatayo lang, nagaya po ng martilyo, na nandyan lang, walang pag hindi mo kinapitan yan at ipinokpok, walang silbi yan kung nandyan lang yun. When we let God use us just like a rod or staff, once we are useless, now, with the power and enabling of God, we became useful. Naging kagamit-gamit po tayo. Kaya nga po, pinapipray po natin, patuloy po tayong gamitin ng Panginoon sa kanyang mga gawain. Ano po? And serve like Moses. Ipakita natin sa Panginoon na tayo ay mahina. Huwag tayong maglakas-lakasan. Confess your weakness and ask God for strength. God qualifies the call, and God will fill our inadequacy. Pupunan ng Diyos ang ating mga kakulangan. Amen? And God fulfilled His plans for Israel with His servant Moses. Nakarating pa rin po ang mga Israelites sa Promised Land. Yung mga kapatid, sa story po na ito, the rest is history. Kung gusto niyo pong malaman yung buong story, basahin niyo na lang po yung Bible. Yan tayo po manalangin. Ang namin Diyos na makapangyarihan sa lahat tayo po. Salamat Panginoon sa inyo pong gabay, sa pong pamumuna po ng Banal na Espiritu sa aming Panginoon. Kaya po Panginoon ay inaamin po namin na kami po ay walang kalakasan, pisikal, walang talino Panginoon. Kaya po Panginoon, humihiling po kami na patuloy niyo pong pagbibigay sa amin ng kalakasan at katalinuhan Panginoon. At sa gabi po ito Panginoon, kayo po ay magkakaloob at nawa po ang mga kaloob ay makita niyo po na tapat na ibinigay po Panginoon at magamit po ito sa inyong mga gawain. At ang lahat po ng kapurihan ay aming binabalik sa mga Panginoong Jesus. Amen.